Hindi siya yung bida. Siya ang bida. Gusto na magbida-bidahan eh. Oh. Ngayon, doon siya nagsasabi na ito ay gawa sa recto. Punyeta. Paano naman magpagawa dito sa recto? Di ba? Ito ay gawa sa recto. Ganun talaga ang defense ng mga pulboronic. Alright? So, ngayon man nagsabi, kailangan pasinungalingan ng ng PIDEA. Talagang pasisinungalingan niya ng PIDEA. Why? Dahil mismo si Moro Virgilio Lasso ay kasabwat ni Lee Satanas ni Marcos Jr. Kaya nga, ang mga expose ko sa inyo, mga palangga, eto, nakita niyo ba ito mga papeles na ito? Okay? Hindi, ito pala. Okay. Hindi pala ito mga papeles na ito. Pinakita ko na sa inyo in the past na mga tinanggal ni Virgilio Lasso ng PIDEA chief ang nag-operate o naghuli kay Mark Anthony Sayarot na sinasama ni Lisa at ni Marcos Jr. sa New York. So anong aasahan nyo sa PIDEA? Anong aasahan nyo sa PIDEA na sasabihin ni Lasso na yes, tama si Maharlika, nananaginip kayo? Hindi sasabihin ni Lasso. Dapat na pinakawala ng PIDEA under the watch of Lasso, si Sayarot na kasama ni Marcos Jr. sa New York. Mga kababayan, anong expect nyo? Gagawin ni Lasso, sasabihin niya, ang galing-galing ni Maharlika. Wow, tama si Maharlika na si Kuting ay pulboronic. Gamitin niyo yung jutak ninyo. Ayan, si Sayarot. Oh, hindi po yan pasisinungalingan ni Lasso. Why? Kasi pinalaya niya ngayon si Sayarot eh. Non-bailable nga yan eh. Pinalaya nga yan under his watch. So, would you expect that Lasso will deliver a statement that Maharlika is right and is holding a legit paper? Huwag na kayong umasa. Pero I challenge, kung gusto talaga ni Kuting na masira ang kredibilidad ko, yun yung target nila ngayon. Okay? Yan yung target nila ngayon na matagal na nila ako tina-target, mga palangga. The moment I open my mouth here tungkol sa pulboronic na ito, okay? At hindi pwedeng pasinungalingan ni Kuting dahil mismo si Amy Marcos ay lumuhod kay Pangulong Duterte. Hindi ako nagsimula ng pulburon na issue na ito. Maraming, kung gusto ni Kuting ito dalhin sa korte, syempre gusto nila, sinungaling si Maharlika, kasuhan natin si Maharlika, dalhin nyo, ipaporensik ko to sa Amerika. Sa Amerika natin ipaporensik itong ebidensyang hawak ko. Kung gusto talaga ni Kuting. Kasi si Lisa gumagamit ng mga iba't ibang tao to harass me and to hunt me down here. Diba? Pinapahantingan niya ako para ipagurgor. Hindi lubos-lubosin nyo na. Grabe talaga ang administrasyon ngayon. Sobrang kurakot sila at saka Tulfo family. Kakampi nila. Sana magising ang mga Tulfo family sa katotohanan. Isa-isa na nagsisilabasan mga kabulukan ni Lisa Tanas at Pulboronic Jr. na pinagsisinungalingan naman raw ng ilang mga opisyal mismo ng gobyerno. Dahil nga raw, dawit rin pala sila raw sa mga isyong pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Kanya-kanyang takparan na nga mga kurap at pulpolitiko sa mga kalokohan nila. Ang hindi lang nila siguro pa alam ay sirang-sira na sila sa publiko. Sumbat na nga lang tuloy ng isang netizen, BBM, resign now! Wala ka ng delikadesa at kapasidad para mamuno. Nako, share na yun, mga docs na yun. At bago tayo magpatuloy sa mga nagpapagang balita, dahil sa mentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa, ito ang Team Big Pinas. Huwag mong kalimutan like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, isubscribe na yan. Dahil na umiikot, pinapa-alerto ni Bangag at Butod ang social media trolls. You know that already. Dahil inilabas na natin itong PIDEA paper na ito at inalerto na ng Presidential Communications
ang kanilang mga kampon, syempre gano'n talaga, may kampon sila, ginagamit nila ang pera ng bayan diyan kung paano nila bayaran at pasinungalingan. So before that, gusto ko lang i-correct yung sarili ko do'n sa may mali ako nabanggit. Okay, doon sa mga kotse na sinabi ko kanina, slip of the tongue, na ang mga sasakyan yon ay mga sasakyan ni Kuting. Okay? Gusto ko lang straighten up yung Mazda, Mazda 3, Vios, Avanza, Crosswind, doon sa papel na nakita ninyong kumakalat na ngayon na bonggang-bongga, yun po yung mga ginamit ng o mga gagamitin dapat ng operation, okay, ng mga agent. Doon sila nakasakay kung saan uhulihin sana nila si Marcos Jr. Okay? So I stand myself corrected doon sa information na yon, doon lang sa kotse. But again, this paper, itong nagde-trending at nagba-viral na ngayon, actually long overdue na ito. 'Di ba? Sinabi ko na sa inyo. So, yun lang ang gusto kong i-correct doon sa statement natin kanina. But the whole paper, is correct. Okay? Except lang yung sinabi ko na sasakyan ni Kuting. Alright? Ngayon, mga kababayan, may mga nagme-message sa akin na Miss Maharlika, nagsisimula na ang pag-atake sa'yo. Ay, ganun talaga. Kailan ba ako hindi inatake ng mga trolls? Ganun talaga. Matira ang matibay. Katotohanan ang manaig. Dahil nga, yung mga defender ni Marcos Jr. na sila ang kasabwat sa pagpapahirap sa inyo. Lumalamon sila ng pera ng bayan dahil mismo ang mga taga-presidential communications ay may mapapatunay din ako sa inyong ebidensya na sila ay nakikipag-conspire. Sila ay nakikipagsabuatan sa mga trolls katulad ni Kalbo. Okay, alam nyo na yan. I have evidence in my phone, kaya lang, kailangan hindi mapahamak yung nagbigay sa atin. Pero gusto ko lang isabihin sa inyo na huwag niyo tayong sinusubok-subukan. Dahil ang mga pinagnangata natin dito ay may resibo, okay? So ngayon si Lisa Tanas ay nag-aalarma na sila at ginagamit na nila, pinaalarma nila ang puwersa ng mga dugyots, even ng ibang mga mainstream media, na huwag itong pag-usapan. Okay? Huwag itong pag-usapan ang ating in-expose sa inyo na mga papel di polvoron. Alright? Kumusta na kayo mga hitad? Mga kababayan, may nagtanong sa akin, Miss Maharlika, bakit mo tinakpan? Bakit ka may tinakpan dito? Palabas mo nga dyan. Okay. Itong artista na kasama ni Kuting, we have to respect that person. Dahil ito naman ay kilala siya sa larangan, dyan sa mga larangan ng show business. Show businessman ba? Show businessman. Sa larangan ng showbiz. Kahit si Kuting, di ba, alam yan, na itong babae itong na-involved dito, nakasama ni Marcos Jr., based dito sa ating sa pre-operation report at sa information na nakalap natin, ay babaeng artista nga na na-link sa kapatid ni Ahas. Alam niyo na yon. Binibigyan ko na lang kayo ng clue. Open naman, ayoko na siyang i-drag dito kasi ayaw kong maagawan niya ng limelight si Marcos Jr. At hindi po siya, wag na natin siyang boljakin kasi we have to respect that person. Hindi naman siya kumakamkam ng pera ng bayan. At hindi naman po siya nasa gobyerno. So we have to respect that person kasi nga nadurog na actually naubos ang pera niya dahil inuto siya ng mga demonyong kamag-anak ni Lisa Tanas. Napakasikat niyang artista, nasira lang ang kanyang karera nung time, buti nga bumalik dahil sa polboronic na ito. Ngayon kung ganyan ang narrative mo, Maharlika, na kung iyan ang kung ganyan ang teka lang natin ito mga hitad. Okay? Okay, go. Kala ko, bago na naman. So ngayon, mga palangga, kung yan ang titignan na Maharlika, bakit itong babaeng ito, tinakpan mo, ba't si Kuting hindi mo tinakpan? Naniniwala ako
Kaya nga 'di ba nananawagan tayo na magkaroon ng peace and order sa Pilipinas at ituloy ang laban sa pulburon. Kasi meron talaga tayong mga pamilya na nasasadlak sa kapulburonan dahil nga sa sistema ng gobyerno o mismo ang Kuting Junior ninyo ay bangag na bangag. So, 'di ba? So, paano na lang itong mga batang ito? Ay, itong artistang ito pinag-usapan natin. Tapos na po siya. Okay? So nagka-question sa akin, ba't ko tinakpan? Respeto natin doon sa tao dahil hindi naman siya nagnanakaw ng pera ng bayan. Siya ay biktima ng pulboronic na pinakalat ng gobyerno. Kahit kasi nung nangyari ito, panahon ni Noynoy. Alright? So ngayon mga kababayan, kaya natin kinover yan kasi gusto nating i-highlight si Marcos Jr. ang bida. Di ba bida-bidahan siya? Eh di siya yung bida. Siya ang bida. Gusto na magbida-bidahan eh. Oh. Ngayon, doon siya nagsasabi na ito ay gawa sa recto. Punyeta. Paano naman mo pagawa dito sa recto? Di ba? Ito ay gawa sa recto. Ganun talaga ang defense ng mga pulboronic. Alright? So, ngayon man nagsabi, ay kailangan pasinungalingan ng ng PIDEA. Talagang pasisinungalingan niya ng PIDEA. Why? Dahil mismo si Moro Virgilio Lazo ay kasabwat ni Lisa Tanas ni Marcos Jr. Kaya nga, ang mga expose ko sa inyo, mga palangga, eto, nakita nyo ba ito mga papeles na ito? Okay? Hindi, ito pala. Okay. Hindi pala ito mga papeles na ito. Pinakita ko na sa inyo in the past na mga tinanggal ni Virgilio Lazo ng PIDEA chief ang nag-operate o naghuli kay Mark Anthony Sayarot na sinasama ni Lisa at ni Marcos Jr. sa New York. So anong aasahan nyo sa PIDEA? Ha? Anong aasahan nyo sa PIDEA na sasabihin ni Lazo na yes, tama si Maharlika, nananaginip kayo? Hindi sasabihin ni Lazo. Dapat na pinakawala ng PIDEA under the watch of Lazo, si Sayarot na kasama ni Marcos Jr. sa New York, mga kababayan, anong expect nyo? Gagawin ni Lazo, sabihin niya, ang galing-galing ni Maharlika. Wow, tama si Maharlika na si Kuting ay pulboronic. Gamitin niyo yung jutak ninyo. Ayan, si Sayarot. Oh, hindi po yan pasisinungalingan ni Lazo. Why? Kasi pinalaya niya ngayon si Sayarot eh. Non-bailable nga yan eh. Pinalaya nga yan under his watch. So, would you expect that Lazo will deliver a statement that Maharlika is right and is holding a legit paper? Huwag na kayong umasa. Pero I challenge, kung gusto talaga ni Kuting na masira ang kredibilidad ko, yun yung target nila ngayon. Okay? Yan yung target nila ngayon na matagal na nila ako tinatarget, mga palangga. The moment I open my mouth here tungkol sa pulboronic na ito, okay? At hindi pwede pa sinungalingan ni Kuting dahil mismo si Amy Marcos ay lumuhod kay Pangulong Duterte. Hindi ako nagsimula ng pulburon na issue na ito. Kung gusto ni Kuting ito dalhin sa korte, syempre gusto nila, sinungaling si Maharlika, kasuhan natin si Maharlika, dalhin nyo, ipaporensik ko to sa Amerika. Sa Amerika natin ipaporensik itong ebidensyang hawak ko. Kung gusto talaga ni Kuting. Kasi si Lisa gumagamit ng mga iba't ibang tao to harass me and to hunt me down here. Diba? Pinapahantingan niya ako para ipagurgor. Hindi lubos-lubosin nyo na. Total, mga kapalangga, dahil nga naaalarma na sila ngayon at pinapa-alerto na ni Lisa Tanas na i-discredit si Maharlika. Gawin na sabihin ninyo. Sabi ko sa inyo, ang sabihin gawa sa recto. At ito ay 2012 naman na daw. So what is the relevance of it? Mga tanga. Mga julul, Kalisa. 2012. 'Di ba? Parang sinabi din ng kasabwat mo, Lisa, na ng scam, okay? Bumili siya ng damit sa SM, tapos ibinenta ng times 10 times 20, tapos nagsorry kasi nahuli siya ng kliyente niya na nang scam siya.
Tapos, nag-sorry na lang, hindi na scammer. Julul, pulburon pa rin. And the fact na presidente si Kuting. At nakasalalay ang milyon-milyong 100-something million Filipinos na kinabukasan dahil sa polboronic na Kuting. Kung gusto mo, Kuting, na patunayan ang hawak kong ito, huwag kang gumamit ng trolls. Lumaban ka head-on. Wala akong pera. Head-on, huwag kayo gumamit ng trolls of mga proxy. Diba? You file case against me. You, Lisa, bakit kayo dumadaan po? Tangina ninyo eh. Powerful kayo eh. Bakit pa kayo dumadaan, sumisegue kayo? Yung mga ginagamit niyong tao, lalampaso ko sa korte yan. Believe me. Hindi ako nagyayabang. Ilalampaso kayong lahat. Okay? Mga hayop to mga to. Ako, sisindakin nyo? Dahil ang tingin nyo sa akin, maliit. Tingin nyo sa Pilipino, wala yan si Maharlika. Yung na-file natin ang kaso yan kasi madi-default yan. Ulul. Doon kayo nagkamali. Na-underestimate nyo ang isang dugong Maharlika na tunay na kumakabog. Kumakabog-kabog aking dibdib. Di ba? Kapag tumibok ang puso, lagot ka, Liza. Di ba? Lakas makadona. Anyway, mga kababayan, gusto kong malaman ninyo na si Liz Satanas ay gagamit pa ng mga tao para what? Para nga i-hunt down ako, para nga tigihin ako. Ngayon, kakampi ko ang langit. Ang dami nagme-message sa akin ngayon, nag-aalala sa akin. Miss Maharlika, keep yourself, yeah? Keep yourself safe. Stay alive. Staying alive. Staying alive. Ha, ha, ha. Dapat ganun ang kanta. Ay, nako, Liz Satanas. Hindi ka magwawagi sa taong hindi bayad ang prinsipyo at hindi kumakamkam sa pera ng bayan na ang tawang kahawak lamang ay katotohanan. Okay? Sabi nga na sa atin palaga, stay alive, Maharlika. Staying alive, staying alive. Ha, 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 ha. Kapag tumibok ang puso, lagot ka, Liza. Kapag tumibok ang puso ng mga Pilipino para sa kanilang bansa, para sa kanilang mga pamilya, lagot kayo. Ha? Yan ka. Kuting, ikaw. Ayan, lagot ka. Ngayon, mga kababayan, bangag na bangag muli. So, pinaparating sa atin na kayong mga tunay na warrior na hindi bayad ang prinsipyo, you have to counter them. Okay? Kasi, inalerto na ng ni Bukangkang, ni Jotok Cheloy, ang kanilang mga troll to attack me, to discredit me. Kaluoy man si Inday, permi lang ginaway ng mga trolls. Ay, permi lang gid. But anyway, ay, nako, mga palangga, nag-panic mode na mga hinayupak. Kaya naman, si Liz Satanas ay, may event pala, saan to? Mega takip daw yung sabi sa akin, Miss Maharlika, si Liz Satanas ay lumabas na. Iniiwasan yung mukha niya, tinatakpan yung kanyang bukol. Ayan, naka-side view na naman ang putang ina. Ay, ba't mapakita yung flukol mo? Ha? Kanya, demonyita ka talagang alpotera ka. Diba? Pakinggan natin. Okay. Gusto ko lang ito pakinggan sa inyo. Ito, may gumawa ng TikTok, mga darling. Okay, sa sinabi ni Pangulong Duterte. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw po mangyari sa iyo yan. Pabor lang, ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Okay. Sabi ni Pangulong Duterte yon, 'di ba? So, nakita niya ang PDEA report na sa listahan siya. I think iba pa yon kasi ito ay pre-operation report. Okay, na hindi natuloy kasi nakipag-bribe si Liz Satanas at si Kuting sa isang mataas
na kabinet, mataas kabinet ni Noynoy. Hulaan nyo na lang kung sino. Ngayon mga kababayan, do you think Maharlika will make a fabricated story na ang kapalit ay buhay ko? May gagawa ba niya na bibigyan ka ng isang gumawa ka ng mag-fabricate ka ng istorya para makasira ka? Ito ba ang ginagawa ko ay may mali siya? Dahil trip ko lang? Wala. Kasi ang ibig sabihin na kung may mali siya si Maharlika, ginawa ito dahil may mali siya. Gusto niya lang sirain si Kuting. Hindi ko kailangan sirain si Kuting. Sirang-sira na sila. Diba? Ibig sabihin, itong taong ito ay malinis, walang kamuwang-muwang, all of a sudden, si Maharlika ay nagsalita. But Kuting is a president. Kaya naging presidente, another accusation na pinirmahan ni Glenn Chong, Attorney Glenn Chong, na sinumite dyan sa COMELEC na si Lisa Tanas at si Ivan Uy at Hubert Guevara na binawian na ng buhay no karaang araw. Okay? Ay nakipagsabwatan sa Smart Magic. That was last year of September 2023. Ano ang ginawa ni COMELEC? Ano ang ginawa ng Congress? Ano ang ginawa ng Senado? Yan ba ay sinagot nila ang accusation ni Glenn Chong na kaya naupo si Kuting dahil sa pagmanipula ni Lisa Tanas? Yan ay impeachable. Ang dami ng kaso ng jutang ng Marcos Jr. na ito na ayaw pag-usapan ng Senado, ng Kongreso. I-challenge na ni Glenn Chong, sumulat na kay Garin, kay Pimentel, kay Barbers, na si Lisa ay nakipagsabwatan kay Smart Magic at kanyang mga alipores, yung dalawang technical guys niya. Pero hanggang ngayon, walang sumasagot sa Congress na supposedly sinasagot ng Kongreso ang reklamo ng taong bayan kapag nakarating sa kanilang desk. Pero bakit hindi sinasagot? Why oh why? Dahil ang Kongreso ay isang sindikato. Bayad ni Tambaluslos, binukelya na ni Amy Marcos na tumanggap ng 20 million or so na bribe because of that persahang initiative. So you will expect that Lasso will say something about this expose na Maharlika, ang galing-galing, legit yung papel mo. Syunga ka na lang. Kaya ay challenge Kuting Jr. sa dami ng kasalanan mo sa taong bayan, manipulation ng eleksyon ng iyong asawa, impeachable yan. Dapat nga mag-resign ka ng putang buwa ka ng Ginemes ka. Matagal na kung may hiya ka pa. Dahil si Glenn Chong nag-serve sa inyo ng gratis, libre for 6 years. Ako, kasama ninyo sa jutang Ginemes pinaglalaban nating electoral fraud. Then later on, nakipagsabwatan pala kayo mga jutang Ginemes kayo. Dapat nga mag-resign na kayo. Huwag nyo nang antayin, karayin kayo ng Pilipino dyan. This polboronic issue, si Duterte ang nagpasimuno nito. Narinig nyo kanina, sinalampak ko lang itong mismong galing sa PIDEA. O, tanginan nyo, PIDEA leaks. O, sabi ni Sas. Aasa kayo kay Lasso? Tanga ka na lang. Okay? Syunga kayo. Kung aasa kayo kay Lasso, nakakampi sa taong bayan. Pinagtatanggal nga yung mga taong nag-grade kay Sayarot. Nakita niyo yung pang-aabuso ni PIDEA Chief Lazo, 5-minute video, isa sa expose natin. Puntahan niyo dyan sa YouTube ko. Kung paano niya dinibdiban ang isang Director 2 of Intelligence na si Attorney Delgado at tinanggal, dinibdiban, sinamantala, you expect Lasso to speak up? Syunga! Yan. Syunga bells. Okay? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Okay? Kung gusto ni Kuting na linisin ang kanyang pangalan, I challenge him. Buksan mo sa publiko. Magkumuha tayo ng independent doctor na mag-check sa iyong pototoy, na mag-check sa iyong blood, sa iyong hair follicle, not the ihi-ihi. Kasi baka ihi ng daga ang pinresent mo dun sa St. Luke's noong 2022. Baka may leptospirosis pa yung pinresent mo. O ihi ni,
Makaihi ng baby. You know what I mean? Ngayon, Kuting, Lisa. Di ba gusto nyo ako ipagorgor? Mga hayop kayo, mga traidor kayo sa bayan. Matapos namin ibuhos ang aming panahon. Kami na mga supporter ninyo na umasa sa jutang Ginemis pinangako ni Kuting, digital infrastructure para sa mga lahat dyan sa atin sa Pilipinas. Ano ang pinagkaabahalaan nyo? Digital na bang, bang, bang. Isasalang nyo ang Pilipino sa madugong yugto ng kanilang buhay dahil gusto nyong magbuwis ng buhay ang Pilipino hindi dahil sa pagmamahal sa bayan, kundi para sa inyong vested interest, para sa inyong mga kajotahan. Mga alpot, patutot kayong mga hinayupak kayo. Ano? Ikaw, Lisa Tanas, isa kang dugyot. Isa kang kordoroy, isa kang butod na napakalaking kasalanan mo sa kaban sa bayan at sa kaban ng PCSO. Lahat harap-harapang binababoy kayo ng gobyernong ito. May nanalo na naman ngayon. Ilan ang nanalo ba? 5, 6, 7, 8, 10, 11, you know? Walang ginagawa ang Kongreso, Senado dito sa isyu ng lipunan. Maniniwala ba kayo 433 katao ang nanalo na hindi pa hanggang ngayon ipine-present ng bangag administration kung sino ang mga tarpulanong nanalo na 433 at ngayon every draw ng lottery ay may nananalo. Tanga ka na lang bilang isang Pilipino kung magpapaniwala dahil inamin na mismo ng jutang Ginemes na Mel Robles na una nag-represent o nag-volunteer na siya ang magbabayad ng 10 milyon para gurgurin ako. Nakalagay na po yan sa authority, yung kanyang, yung statement sa akin ng aking informante na si Mel Robles at si Lisa Tanas ay magkasabwat sa ulo ko. Nasa FBI na lahat yan. So you know that already, just to let you know. Akala mo, Lisa, kakampihan ka ng aking bayang Amerika sa kaputahan mo? Nagkakamali ka. Okay? Hanggat pwede kang itrapo, hanggat pwede kang ipunas sa dumi, okay? Hanggang pwede ka naming ipunas sa dumi, doon lang ang silbi mo. You know what I mean? Isushoot ka sa kumunoy. Alright? Ulit-ulitin ko, kilala kayo sa buong mundo na kawatan. Nabudol nga lang kami. Actually, tinanong ako ng kaibigan ko. Ito, kaibigan ko abogado noong isang araw. Why did you, sabi niya, support this Marcos? Alam mo naman, buong mundo kilala silang magnanakaw. So sabi ko, nung bata kasi ako, eto, ganito, mukhang maganda, may disiplina yung mga bata, I was young. Okay? I was below 10 years old during that time. Nasa elementarya ako. Yun na yung naalala ko, I was young. So all I thought, because of this infrastructure project, eklabush ng tatay niya, sabi ko, I believe na merong abuse na nangyari panahon ni Marcos, panahon ni Cory, panahon ni Ramos, panahon ni Era, panahon ni Pangulong Duterte, lahat yan meron. Walang exempted yan. But, sabi ko sa kanya, all I thought and I hoped during that time when I supported them na gagawin nila ang tama dahil nga sirang-sira na yung mga pangalan nila, aayusin nila, itama nila yung mga pagkakamali. And nabudol tayo. Yun ang sabi ko sa palangga ko. Bangag ka, Kuting. Bangag na bangag. Wala kayong ibang resort kundi ang magpagurgor, mga duwag. Duwag. Ikaw, Lisa, head-on ka lumaban ng alpot. Bigaon. Kung gusto mo pala akong kasuhan, sa dami-dami ng sinabi ko sa yung alpotera ka, nag-hire ka pa ng mga scammer na may mga kaso na mga convicted na estapador. Gago. Parang chichitain, no? Gago. Imagine mo. Duwag. Ang alam mo lang, Lisa, mag-hire ng hitman.
Ang alam mo lang, Lisa, mag-hire ng mga scammer. Okay? Lumaban ka ng harapan. Huwag kang traidor sa bayan. Alpotera. Ay, Remy. Yawa. Oh. Ako lang kalaban nyo. Wala naman akong pera. Giatay. May insurance lang akong kunti. Wala man pera si Inday. Alam mo dito sa Amerika, gusto mong pamanahan. Okay? Gusto mong pamanahan yung anak mo, maggawa ka ng insurance para pag na-tehi-bom-bom ka, at least may pera sila. Di ba? O, ganun yun. Wala kang pera magulog ka na lang. Gusto mo pamanahan ng $5 million yung mga pamilya mo, kasi feeling mo matitegi ka na mga ganyan. You just get an insurance. O, ganun lang talaga. Pero, mga palangga, hindi tayo uurong sa laban. Sa isang satanas na si Lee Satanas, na isang dugyot, okay, na amoy pusali. Mga trolls, pasok, sabi ni Alfie Cornell. Yes. Sa atin, ang huling halakak. Diba? Ay, nako, Lisa, Diyos ko po. Yung mga hinahire mo, by the way, ang syosyongit. Mag-hire ka naman yung may alindog. At least kapani-paniwala. Yung mga hinahire mo, parang mga tagahimod ng tagahimod ng, tawag doon? Tagahimod ng mga grasa. Alam mo yun? Tagahimod ng grease trap. You know that. Tagahimod ng putik. Ayan, mga putik. Alam mo, sabi ng mga palangga ko, "Hoy, Maharlika, mag-ingat ka." Okay? Oh, sabi yung nag-comment, "Maharlika, magbayad ka na ng utang mo sa Capital One." Hoy! Leche ka! Dinagdagan ko yung utang ko. Yan lang ba ang pwede niyong ibato sa akin? Yes! Dinagdagan ko yung mga utang ko palangga. Dinamihan ko ng bonggang-bongga. O, sabi mo kay Kuting, magpa-drug test siya. Huwag yung ihi ng daga, ha? Ihi ng daga, may leptospirosis yan. Ikaw, Lisa, ayan, mga galis aso. Ay, nako, mga galis aso, pakagat sa aso, ano yun? Pakagat sa aso, sabi ni Maverick Benson. Ayaan mo, minsan, sabi ni Nikki Pozo Negra, minsan nakaka-enjoy din yung trolls. Kailangan natin ng trolls din sa ating buhay. 'Di ba? Para may pagtatawanan tayo. Alright? Sabi ni Kuis Cha, OFW TV. Thank you, palangga. Paras. Iparas kay Paras. Hi, Jing. How are you? Healthy lifestyle, man. Di pa si Jing? Alright. So ngayon, mga kababayan, inalarma na ni Lee Satanas na mag-simulcast ang kanyang mga trolls to attack against Maharlika. May lady alam. Ako pa ba? Diyos ko po, the moment I open my nganga bells, ay inatake na ako ng mga jutang-jita. Kasama nga kayo doon, di ba? Ate Let, pasok, sabi ni Remy. Di ba kasama nga kayo doon? Talagang ang lola, ang minumura nyo pa nga ako dati. But look at us now. We are together in this fight. And we will win in this fight. Huwag kayong pumayag na ibabala kayo ni Marcos Jr., ni Lee Satanas at ang mga jutang-jilinan niyang mga cabinet secretaries dun sa giyera ng bang-bang-bang. Payag ba kayo? O ayaw nyo dito, pumunta kayo dun, makipagbang-bang-bang. Alam mo ko ako sa inyo, yung gusto talaga makipagbang-bang sa China, dahil yung gusto ni Kuting, mag-swimming na kayo, itumba nyo yung barko ng China. Mag-ganun kayo, pakita kayo. Kailangan, ganun, itumba natin. Kasi gusto ni Kuting. Di ba, mga ganun. Mga buang, ay, nako. Anyway, mga palangga. So, nakita nyo na ba? Napanood nyo na? Ay, nako. Nakakaloka. Oh. Ngayon, ito pa. Meron tayong bukas yung oy, mag-ingat kayo ha, baka malason kayo dyan sa Malacanang. Balita ko, nilalason na raw pa konti-konti yung mga nag-aano dyan. Huwag kayo uminom ng tubig dyan ha. Oh, mag-ingat kayo ha. Kasi mukhang, may nakarating sa atin. Bukas na yan, mga palangga. May nakarating sa atin na di umano.
isang kabinete na di umanong nilaso ng ahas at kuting. Sino itech? Ayan, mga palangga. But you have to get, at alam mo, you know what? Gusto ko lang mag-enjoy tayo kasi kanina galit na ako. Everyday galit na galit ako dito, mga palangga. But again, okay, Miss Marlica, mag-ingat ka. Katotohanan lang ang hawak mo, pero yung hawak mo ay makakapagligtas sa bayan mong mahal. Mabuhay ka. Thank you, palangga. Okay? Miss Marlica, lahat kami dito, lahat kami dito ay nag-aalala sa iyo. Kami din, ingat na ingat makikipag-usap kasi naka-wiretap ang mga telepono namin dito ni Lisa Tanas. Tingnan mo, ito ha. Grabe oh. Basahin natin yung mga nakarating sa akin na mensahe. Okay? Miss Maharlika, grabe. Ginigipit din ako kasalukuyang may kaso kung, sabi niya, kasalukuyang may kaso din ako na hinaharap. Ia-attach ko itong polboronic. Okay? Itong polboronic ni Marcos Jr. sa kaso ko, baka makatulong. Okay? Yun ang sabi ng mga palangga. Anyway, life is so hard sa inyo, mga palangga, kasi gusto niyo ba talagang sumama doon? Gusto kayo ibala doon sa anyon, di ba? Ang sabi nga ni expert sa international law, spokes Harry Roque, na wala tayong titulo sa Scarborough Shoal. Yan ay disputed. Yan ang explanation niya. At again, yung pakikipag-usap ni Pangulong Duterte doon sa gentleman's agreement to save our country. Pero si Kuting, pinoprovoke kayo. What do you expect? We have a bangag president. We have a bitter, corduroy, vindictive narcissist na ahas. So nasa mga kamay ninyo ang pagkilos. Kayo, mga men and women in uniform, na mga bruskong mga palangga ko, sayang, hindi tayo magkaedad. Kung nagkaidaran tayo, baka tayo nagkatuluyan, di ba? Baka tayo nagkatuluyan. Kaso, nauna kayo, nahuli ako. O yung iba, nahuli kayo, nauna ako, di ba? But again, I am looking forward for you na ma-realize ninyo. Okay? Kasi ang dami ng factors. Ang daming reason for you to withdraw. Withdraw the money? No, not the money. You know what I mean. Ang daming mga underlying factors na pwede nyong gamitin kung bakit kailangan kayong mag-speak up. Mga sir, mga bruskong mga palangga, mga ma'am na mga gwapa-gwapa man like me and you, okay? Dapat gano'n ang mga usapan dito. Hindi tayo magpapatalo sa mga corduroy ang muka at mga fangit na mga trolls. Dapat ang kalindugan natin level up, okay? Sir, mga ma'am, eto lang yan. Every time you open your eyes, you ask yourself, tama ba itong ginagawa ko? Na ipagpapatuloy ko pa rin ba ang pagsuporta sa isang bangag? Alam naman ng PIDEA to eh. Tangay na. Alam ng PIDEA ito. Pero siyempre, hindi nila aaminin. Dahil nga, sino ba nag-upo kay Lasso? Di ba si Kuting? The moment magsalita si Kuting, si Kuting, si Lasso, liligwakin yan. O baka lasunin yan. You know what I mean? So yan ang ilagay nyo sa utak nyo. Wala nga kayong kakampi. Sino kakampi nyo? DOJ? Mukhang si DOJ. Mukhang natutulog na ng mahimbing. mukhang malapit-lapit na rin. Ano? Hindi na kumikibo eh. Diba? Baka magulat na lang tayo. Headline. Anyway. Ngayon, mga kababayan. Ay, ambot. Ngayon. Wala kayong kakampi. Ang kakampi nyo lang ako, tayo lahat, boses ninyo. Wala kayong kakampi sa Congress. Nakita nyo si Tambaloslos, bumabaha ng mga ayudang kinikikbaka nila para linlangin ang Pilipino. Imbis na bumaha ang trabaho, ang bumabaha ay ang polboron. Kayo mismo makapagsabihan sa inyong mga barangay na nagkakalat na ang polboron. Sabi ni Kuting, your days are numbered, smugglers, and kasabwat nila. Mga palangga kong men and women in uniform, ang dami pong dahilan kung bakit kayo dapat mag-speak up. Hindi pa ba sapat ang nakikita ninyo every day? Ngayon, iaharang na kayo sa gyerang hindi para sa inyo.
na hindi nga kayo mabigyan ng sapat na benepisyo, healthcare, scholarship ng inyong mga anak, pero gusto pa kayo matsugi ng maaga. But gusto nyo yan, if that is your choice, mga sir na mga ma'am, na ayaw nyong tumayo at ipagtanggol ang bayan, it's your choice. Kung gusto nyo maging taksil sa inyong bayan, it's your choice. Kasi choice naman natin. Yun nga lang, kawawa ang mga Pilipino kung pipiliin yung maging taksil, Judas Barabas, katulad ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Hi Chris, Tapero, how are you? Okay, so yan ang sinasabi ko sa inyo, mga hitad. Okay? Bulag pa rin kayo sa mga nangyayari sa Pilipinas. Gusto namin ng malinis na administrasyon. Kayo ang sumunod dun sa bang, bang, bang. Choice nyo yan, mga taksil. Okay? Never again, sabi ni Kuting Ting Ting. Kuting ataas. Nako si Ting Ting Ting. Bakit si Kate Johnson? Bakit itinatag mo si Attorney Lenny Robredo? Ayan, tahimik si Lenny. Ayan, di ba? Nakita nyo? Lahat ng mga anti-Marcos noon tumahimik na. Ano ang catch? Alamin natin sa kanila. Bakit sila tumahimik? Bakit natatakot si Lening Magurgor? Kung ito nga mga ibang mga general, medyo natatakot din sila. Bakit takot din si Lening Magurgor? Kasi alam ni Lening, manggugurgor yung lahing yan. So, kaya siguro, intindihin natin si Lenny. Baka naman. Lenny, baka naman. Baka takot siyang magurgor. Yun lang yun. At nakarating sa atin, okay, sabi ni Dens, anong tinag mo sa akin palangga? Sige, tignan ko. At napakarating din sa atin na ang mga mainstream media, ako, patawarin nyo lang ako ha, mga reporter ha, mga inday, mga dodong, patawarin nyo lang ako kung namumura ko kayo. Naintindihan ko naman kayo minsan, pero out of my emotion. Okay, gusto daw nila, yung iba nire-report yung mga expose natin dito. Kaso lang sa editor's desk pa lang, hinaharang na. Ayaw nila dahil binili na ni Lisa Tanas. See? Kaya doon sa mga reporters, naintindihan ko kayo, pero hanggang kailan? Sa mga general, hanggang kailan? Binibili kayong lahat? Ano kayo, laruan? Binibili na lang na ganun? Ako nga, hindi nagpapabili sa kanila. Name your price. Tangina, hindi yung madadala sa hukay ang mga nakaw sa kaba ng bayan. Tingnan si Guevara. Nadala ba ni Guevara yung kanyang pera? Okay? Nadala ba niya? Dahil siya ay kasabwat ni Lisa Tanas sa Smart Magic based sa signed affidavit na Attorney Glenn Jong. Walang makakadala ni isa sa atin sa hukay ng mga perang ninakaw o kahit hindi ninakaw. Pero mas magandang makaiwan ka ng magandang alaala sa bayan mo na may isang tao, kayo ay tumayo sa katotohanan at lumaban at sinalang ang mga sibat lahat dahil sa katotohanan, dahil gusto nyo magkaroon ng totoong malayang Pilipinas. Paano tayo maging malaya? Mismo ang gobyerno ay sumisikil sa inyo. Nagkakaso sa atin isa-isa. Demo si Atty. Glenn Chong, ilang counts yan? 20,000. 21 counts of gusto siya ipa-disbar dahil sa kanyang expose at pagsabi niyang jampalin na si Lisa. Hindi ba maliwanag sa inyo na ito ay downtrodden? Di ba? Word ni Kuting yan. Sabi ni Elijah. Di ba? Downtrodden? That's so trodden. Jutang ginenen. Yan. Hindi ba maliwanag sa inyo ang pagta-target, pagsusuppress, di ba? Pag-oppress, pagsisindak sa atin? Attorney Glenn Chong, si Attorney Delgado, sa iba pang mga sinuppress sila, General Macanas, isang general na nagsilbi sa bayan. Isang dating chief PNP na si Acorda, ayan, pinalitan ng hayo. Let's talk about the pinalitan kasi hindi ko pa kilala yung pumalit. I have to research, di ba? Ginipit si Macanas. Pero lalaban tayo para sa katotohanan. Madam, ingat ka kapag kumain ka sa labas, baka lasunin ka. Same na ginawa doon sa Russia. Ay, hindi ako makain para pumayat ako palang. Hindi ako makain. Alright? Si BP Inday tinitira na, sabi ni Pams Cute. Utos ni Lisa Tanas yan at saka ni Tambalos. Utos nila yan. Kasi syempre, gising na, magkaisa na tayo. Timberland. Kuting ting ting, my living hero. Then, ano yun? Dapat lagi natin i-comment, BBM resign at drug test. Yes. Margo Bordeaux, I like your drama, palangga. Watching from BGC. Okay, or
Actually, by the way, dito sa document na ito, okay. Yung address dito, na kung saan dapat i-raid si Kuting sa, ano yung address nito? Sa Rockwell. Okay? Yeah, Rockwell, right? Okay? So, yung address dito sa Rockwell, mga palangga, ang napag-alaman natin, okay, may nag-message sa akin. Ito, basahin ko lang to sa inyo. Baka alam nyo, may taga Rockwell ba dito? Meron din sa BGC, di ba ron? Yan din ang rombuhan nila. Okay. Ito, Alta din to nag-message sa atin. Jutang Chinemes. Okay? Sabi niya sa akin, okay. Ano sinabi ni Palangga tungkol sa Rockwell? Sabi niya, okay, na ang pagkakaalam nila doon sa address na yon na nilabas natin, okay, Miss Maharlika, sabi niya, we're trying to figure out kung kanino yung unit na binanggit doon sa PIDEA. Okay? Ibi-verify lang namin. I think, sabi niya ganon, yung nagmamay-ari nun ay DAZA. DAZA daw. Di ba may kaibigan si Kuting na DAZA? Okay? So baka yan ang property na yan. So, verify nyo kung DAZA nga ba ang may-ari noong Rockwell property na ito, mga palangga. Okay? So, verify nyo ha. Baka nga mga DAZA ay kaibigan ni Kuting yan. Tingnan natin kung sinong DAZA. Baka si, BBM resigns, sabi ni Lisa, ingat ka hitad. Lessons, yeah. I will, mga palangga, nag-iingat naman ako. Pag ako lumalabas, may dala akong, parang yung beekeeper. Nakaganyan ako. Nakabalot yung katawan ko. Alright? Okay. Layas sa palasyo, sabi ni Elijah. Okay. Resign BBM. Sabi ni Solong at Matatag, yung best friend niya si Bongda sa, oo nga, di ba? Well, tingnan natin kung sino. Sabi ni Ina Tobas, di ba dyan din nakatira si Madam Imelda? Hindi ko alam kung saan nakatira si Madam Imelda Baka pwede rin sa loob ng ba? I don't know. Ayoko mag-speculate. Basta alamin nyo yung nakalagay dyan. Pag boljakera, hindi nabibila ng pera, sabi ni Den Scorpion. Mafia ang government. Anyway, so mga kababayan, you have to fight for what is right. Dahil inalerto na ni Lisa ang mga kanyang mga trolls to attack Maharlika. Kaluoy man si Inday, ginaway nila. Ay, abaw, kaluluoy. Papagurgur pa nila si Inday. Kaluluoy man si Inday, papagurgur. But anyway, hindi tayo susuko sa labang ito. Kasi itong laban na ito ay para sa katotohanan. Ano bang mapapala ko dito sa laban na ito? Kundi gorgor. Di ba? Mas masarap mabuhay ng lumalaban kaysa nagpapakaduwag. Mas masarap mabuhay ng nagsispeak up kaysa naman yung dibdib ninyo, hindi yun na masuka na kayo sa gobyerno, mas mauna pa kayong mategi sa akin. I'm serious. The moment na nakikita nyo, mga sir, mga ma'am, kayo nasa gobyerno, nakikita nyo na yung pagsusuppress sa inyo, ang pagmamando sa inyo ni Lisa, ang kalaban nyo puso. Kasi hindi yun na ilalabas yung emotion ninyo. So, at saka that is known sa lahat ng, 'di ba sabi nga nila kapag masama pakiramdam mo, umiyak ka, iiyak mo, ilabas mo. Pag yan napuno yung puso ninyo, dahil binidiktahan kayo ni Marcos Jr., ni Lisa, kayo dyan, na mga men and women uniform, mas mauna pa kayong mamatay sa akin. 'Di ba? Kung baga ako, gugurgurin nilang ganun-ganun na lang, kayo magugurgur kayo ng indirectly ni Lisa Tanas. Kapag hindi nyo nilabas ang inyong mga alindog. Nilabas ang inyong kapag tumibok ang puso. Ilabas nyo yan, mga sir. You have to speak up. Kasi the moment na hindi kayo nagsispeak up, pwede nyo ikagurgur yan. Kasi magugurgur kayo, yung sama ng loob nyo, iniipon ninyo. Huwag nyo iipon yan, huwag nyo iiyak. Ilabas nyo sa kalsada. The people should know. And sa darating na susunod na mga pagtitipon, sabi ko, huwag nyo napaabutin si Kuting sa kanyang inauguration. Tama na, sobra na. You have to get up, speak up,
and gorgor them up. This is your fair lady Maharlika. Walang susuko sa labang ito. Hanggang sa huling hininga at sigurado natin sila ang, you know what I mean. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maghimalaya magbigay ng kanilang personal opinion sa comment section. At hanggang sa muli, tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ng video. At kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe na yan!